Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan nangako na magtatalaga ng 50,000 safety officer sa mga macro o micro establishments. May ulat si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas Report. Nasa may 50,000 mga safety officers ang binigay na commitment ng DOLE para maipakalat sa micro establishments. Sinabi sa laging handa public briefing ni Occupational Safety and Health Center Executive Director Maria Teresita Cueco na ibibigay anya nila ito ng libre. Ang hakbang, sabi ni Cueco, ay sa gitna na rin ang nakita nilang mababang compliance rate ng maraming establishmento, partikular sa hindi pagkakaroon ng safety officers. Idinagdag ni Cueco na pinaigting din nila ang pagsasanay sa mga magiging safety officers katuwang ang ilan nilang partners. Kailangan din sana ng dagdag na mga first aiders ayon sa opisyal sa mga establishmento at kaugnay nito ay nagkakaroon naman sila ng pakikipag-ugnayan sa Philippine Red Cross para mabigyan ng first aid training ang mga micro establishments. Mula sa Palasyo na Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Trabaho para sa mga Pilipino Act umusad na sa Kamara. Mula sa mababang kapulungan, may ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Malalapit na ang pag-aproba ng Kamara sa panukalang Trabaho para sa mga Pilipino Act o House Bill 8400. Ang naturang panukala na isang LEDAC priority bill ay nilalayo magkaroon ng jobs creation plan na magsisilbing national master plan para sa employment generation at recovery ng bansa. Sa pamamagitan nito ay inaasahang matutugunan ang job skill mismatch sa labor market at itiyaking ang kakayanan at kasanayan ng mga manggagawa ay angkop sa pangangailangan ng mga kumpanyang itinayo sa bansa. Itatatag ang isang Interagency Council for Jobs and Investments na bubuuin ng DTI, DOLE, TESDA, Department of Migrant Workers, DBM, Department of Finance, NEDA, at isang kinatawan mula sa Management at Labor Organization. Hinihikayat din dito ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan. Una nang napagtibay sa Senado ang kahalintulad na panukala noong Mayo. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Valenzuela City magkakaroon ng mega job fair sa Huwebes. Para sa detalye, narito si Merian Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Magkakaroon ng malawakang job fair ang Valenzuela City Local Government sa darating na Huwebes, August 24. Sa abiso ng pamahalang lungsod, daang job vacancies ang bubuksan nito sa job fair na gaganapin sa Valenzuela City People's Park Amphitheater simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman sa ngayon pa lang ay pinaghahanda ng mga aplikante ng maraming resume. Ito ay pangungunahan naman ng Valenzuela City Public Employment Service Office. Bukod sa trabaho, meron dito alok na one-stop shop ng pre-employment services kung saan kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Una nang nag-organisa ng Overseas Job Fair ang Valenzuela Local Government kung saan 6 na aplikante ang pasok na sa kanilang inaplayan habang 425 naman ang tutuloy sa interview process. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. 5,000 piso ang cash assistance para sa mga guro na ipamahagi na. Ayon po yan sa Department of Education. May ulat si J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas Report. Kinipirma nga ng Department of Education o DepEd na naipamahagi na nila sa mga guro ang nasa 5,000 pisong cash assistance para sa mga ito. Pero pagdilinaw ni DepEd Deputy Spokesperson at Assistant Secretary Francis Bilingas, ito ay ang one-time allowance para sa mga instructional materials na nagagamitin ng mga guro. Anya, ibinibigay ang naturang allowance para sa mga guro sa tuwing magbubukas ang klase upang makasuporta sa kanilang gastusin sa mga gagamiting learning material. Ipiliwanag pa ng nito si Asik Cabringas, ito ay ang dating chalk allowance na ibinibigay sa mga guro na mas pinalawak pa ang maaaring paggamitan. Bago ngunitang may ipinasa ng panukala sa Senado para taasan ang ibinibigay na cash assistance o allowance sa mga guro sa 7,000 piso mula sa kasalukuyang 5,000 piso. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Nakatakas na inmate na si Michael Gataroha ipinatawag sa Senado kaugnay sa pagtakas nito sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Para sa detalye, narito si AJ Ignacio. Radyo Pilipinas Report.
Yes, Kate, pinatawag nga sa hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa loob mismo ng Bureau of Corrections ang nakatakas at balik loob na PDL na si Michael Cataroha sa Muntinlupa City ngayong umaga kung saan, Kate, isa sa paksa ng naturang pagpapatawag sa kanya ng naturang mga senador ang pagdinig ay kung papaano ito nakatakas sa loob ng maximum security compound ng NBP at kung may kasabwat itong Bucor personnel sa kanyang pagtakas. Sa ngayon, Kate, ay nagpapatuloy ang naturang pagdinig kasama ang ilang senador sa pangunguna ng chairman ng komite na si Senator Francis Tolentino at ang kanyang mga co-chair kasama si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Bato de la Rosa. At live mula dito sa Bureau of Corrections, lungsod ng Muntinlupa, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. Maraming salamat AJ Ignacio. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate de la Cruz Pilotin. Magandang umaga.